Yun pong mga project doon, sa district lang binibid para inaayos nilang bidding doon. So, hindi na dumadaan sa region, diretso. 15.7 billion, 23, 24, 25, pero about 22 doon. Nung bago upo sila. Kukunti lang yon. Pero nakakapagtaka rin, kaya sila kapag-generate ng maraming pundo, mali-maleta, bawat contractor na kukuha, nagbabayad ng 25%. At binabayaran kagad. Umpisan pa lang, bayad na. Hindi yung may down payment na, hindi yung nagda-down lang. Bayad lahat. Kaya naibibigay nila kagad yung 25%. Yung iba, mas malaki pa. Kaya maraming mali-maleta dahil lahat, buong Pilipinas, gano'n ang ginawa. Yung mga yung mga contractor, meron naman iba, pero yung iba di na ginawa dahil di na kaya sa tinatanggal na porsyento. So, totoo po yung mali-maleta. Sa next, yung mga Marines, yun ang mga tunay na testigo. Yun ang tunay na mga bagong bayani natin at di natatakot pagsalita. Marami po silang lalabas at marami po silang sasabihin. Kaya lang, hindi inimbestiga yung sinasabi, sila inimbestiga. Baliktad. Kung sabihin mo totoo, ikulong. Si Diskaya, nagsabi yung totoo, kinulong sila mag-asawa, kawawa naman. Nagbayad lang yun, binigyan ng project. So, anong magagawa niya? Bayad sila ng 25%, binabayaran naman kagad sila. So, yun po ang katotohanan dyan. So, yun po ngayon, sa ngayon, marami pa po mga kalukuhan ang Marcos family. So, sa next, I hope, imbitahan ko kayo lahat sa susunod na press con, ilalabas ko lahat para marami pa. We are only talking here about flood control. Lahat, halos pinapatulan nila lahat ng pera. Marami po. Para di ba nito ang ating kababayan, flood control lang muna tayo. Go. Ito po bang mga contractors sa Ilocos Norte ay naimbestigahan? Hindi sila investigahan eh. Kakampi nila lahat eh. Pero nakuha ng lahat ng mga pera, 25%. Kaya yung mga iba, hindi na ginagawa. Yung iba, binalikan namin, ginagawa na, tinatakpan lang. Pero nakuha na namin ng picture na may date, yung camera na may date. So, mas anong gawin pa nila ngayon, hindi na nila mapapagtakpan. Sa dami ng ninakaw, hindi po nila mapapagtakpan itong kalukuhan na ginawa, itong Marcos administration. Ito lang ang presidente, walang project. Walang project. 5,500 flood control, wala po. Hanapin nyo, buong Pilipinas. Pinasyalan ko na po lahat, nakausap ko na po yung mga tao. Yung pinunta niya sa Bulacan, unang-una, ghost project. Siya mismo, inimbestiga niya, nandun pa. Ghost project talaga. Pinabalikan ko, ganun pa rin. Wala nang magawa eh. Hindi na nila ginagawa dahil nakuha ng pera yung mga contractor. So pagkatapos po na mag-asawang Diskaya, sa palagay niyo po, wala na pang susunod na maiimbestigahang contractors? Yung magsasabi ng totoo. Ako, nagsasabi ng totoo, pinayaran nila ako ng plunder. Available yun, hindi naman totoo eh. Kaya hindi nila masampa para lang masabi na may kaso kong plunder. Etong ginagawa nila ang plunder. Billions, billions na billion. Yeah, ito ang plunder talaga. Conspiracy sa susunod, papakita ko paano nag-umarte-arte si BBM na dinannounce niya lahat yung mga binagbintangan niya, yung mga nagnanakaw na kabad ng bayan. Kung paano nila ginawa, dokumentado po yun. Naka-video ko lahat yun. Para hindi malitong tao, yun, dito lang muna. Good morning. Paparating na naman po ang SONA. Anong tingin mong laman kaya ng SONA niya, sir? Walang nakakalam. Wala nang naniniwala kay BBM. Kung ano man ang sabihin dyan, di ako naniniwala.
Hanggat di ba imbestigan yung mga mali-maleta, natutuo yun, ang dami ng testigo, walang mangyayari sa ating bansa. Tuloy-tuloy, ito, kung hindi natin sila pahintuin, kung hindi imbestigahan yung mga... Wala nang batas eh. Nasaan yung ombudsman? Bakit hindi nila imbestigahan? Sabi nila, kakasuhan si Martin Romualdez. Bakit wala na, tahimik na sila? Dahil may involved ang presidente. Tuminto na eh. Kakasuhan namin. In fact, binigyan na yata ng order na hindi pwede lumabas. Bakit tuminto na sila? Natakot sila kay Martin. At hindi na rin tinuloy ni Martin dahil pareho sila eh. So, hindi kaya dahil kung 5 or 3% pa lang ng SOP sa palasyo, kaya sila nagsalita para ganyan yung flood control Nagsalita si? Hindi kaya dahil konti na lang nakarating sa palasyo, mga 5 or 3% pa lang ng SOP, kaya sila nagsalita dahil. Wala din sila sinasagot. Wala. Bari wala. Yung bang sinasabi nila. I mean, hindi sila siguro sasalita kung malaki-laki na pupunta sa kanila. Wala. Dead man nila ito. Hindi na sinasagot. Well, lantayin natin. Inahamon ko sila na sagutin nila ito. Bakit hindi nila sagutin yung mga sinasabi ni Martin Romualdez na involved ang executive? Executive, si BBM yun eh. Bakit hindi nila sagutin? Bakit hindi tuloy nakasuhan? So, nagsisinungaling yung ombudsman kung hindi niya kasuhan si Martin Romualdez. Kaya walang perfect crime. Dokumentado lahat to. Mahuli sila dahil sa dami ng ninakaw. Ngayon lang nangyari sa ating bansa ito. Pero ang kawawa, mga Pilipino, tayo. Utang natin, 19 trillion, 2 trillion yearly and debt payment, lumalaki na lumalaki. Wala silang concern dahil pagkatapos ng temp, tatakbo niyan. Huwag tayo pumayag po. Kailangan maimbestiga po ito sa tulong ng lahat. All sector, religious organizations, and also the military and police, alam niyo nangyayari, ba't kayo tahimik? Kung tatahimik kayo, history will judge you. Bakit kayo hindi gumalaw nung nagnakawan ng ganitong kalaki? May budget ba? Or kung walang budget, bakit di sila tumulong? Sabihin nyo lang kako na ayaw nyo grabe korupsyon. Yun ang hiningi ko sa mga Armed Forces of the Philippines, PNP. Sabihin lang nila, ayaw namin grabe korupsyon. Huwag nyo sabihin withdrawal support. Hindi, I dare them. Wala magsasabi. Dapat magsalita sila dahil kung pahintuin nila ito, kung maliligtas pa natin ang kinabukasan ng mga kabataan, ang wuli ko rito ang kinabukasan ng mga kabataan. Wala nang kinabukasan po. Babagsak itong gobyerno natin. Masisino pa uupo. Bakit nila binabadali si impeachment ni Inday Sara? Yun ang priority na. Tagalin mo na yun para wala silang kalaban sa 28. Kung makakalusot sila. Bakit hindi magsalita? Etong linabas ko ngayon, nakikiusap din ako sa Senado. Tignan niyo po ito, ang liwanag. Imbestigahan niyo po si Ombudsman, Martin Romualdez, bakit hindi niya nakasuhan? Nagsalita. Sinabi niya, may pangalan pa sinabi Public Works and Highways. And the executive. Hindi ako mag-isa na bababa dito, sabi niya. Takutan lang eh. Natakot si Marcos, natakot ang ombudsman, hindi na kinasuhan. Kung totoo, kasuhan nila. Bakit sila tahimik? Dahil maliwanag pa sa buwan. So mga kababayan, nakikiusap po ako, suportahan natin po itong mga sinabi ko para mapahinto lahat tong graft and corruption. Di po, walang hinto ito. Flood control lang ito. Ibang department, mas marami pa.
Sir, ano pong aasahan namin ng mga susunod na hakbang po po ninyo? Well, kung hindi sila imbestigahan, marami pa ako ilalabas. Pero hindi mo na, para hindi mawala ang issue ngayon, flood control. Wala na akong pag-asa mapunta sa Senate eh. Dahil kinancel nila, wala nang notice. So ayaw nilang malaman ang katotohanan. Kaya sa taong bayan na ako nagsusumbong. Sir, ano po yung reaction niyo doon sa pupush po ng tambalang sa Inday Sara and Champion? Hindi ako tatakbo, boys. Hindi ako tatakbo. Nagpapasalamat ako sa sumusuporta pero if ever natatakbo ako, it's either Senate or local. Pero definitely hindi vice. Hindi ako vice. Walang trabaho ang vice eh. Senate para tignan ko yung mga nakawan sa Senado. Sir, Go. so tingin niyo sapat po ba yung ginagawa nilang pag-iimbestiga sa flood control o kulang na kulang? Nabanggit din po ninyo na para di-deflect po nila yung issue. Di ba yung... Kulang na kulang ang... Sa tingin niyo po ba kulang na kulang yung ginagawa nilang pag-iimbestiga ngayon? Yung ICI, kakampi nila eh. Yung Chairman Reyes, imbestiga pa lang sa Senate. Oy, hindi nyo pwede ilagay yan. Kinulong pa. Nagsabi ng totoo, si Diskaya. Lahat na sinabi doon, sinara kagad ng Senate. Wala nang PB. Kung isang Chavit Singson ay nabigyan ng pagkakataon na mag-witness sa Senado, palagay niyo na ilang contractor o ilan ang mga pwedeng makulong sa dami ng mga anomalyang pwede niyo ibunyag? Well, sinasabi ko na, hindi magagawa ang contractor yan kung hindi gawa ang Malacanang. The government cannot solve this because the government is the problem. Nakailang rallies naman na din po, pero parang wala pa rin pong nangyayari. Ano pa po yung sa tingin niyo pwede natin gawin kung yung panawagan niyo po sa taong bayan, kung ang gobyerno nga po may problema? Yun nga, kaya nananawagan ako na sama-sama po tayo lahat. Suportahan ito para mapahinto na ang mga anomalya na tuloy-tuloy. Lalo tayong nababaon sa utang. Isipin natin ang mga future, ang mga kinabukasan ng mga kabataan. Mga nasa Congress, mga naka-Senate na sila dapat makatulong. Itingnan nyo yung sasalita sa Congress, kinukulong, kinakasuhan. So lahat ng kinakasuhan. Ako kinasuhan din, pero fake. Plunder, available yan. Kung totoo yan, di kulong ako. Pero linagay lang doon para may kaso ako sa record. Ikaw, ganito ko naman kay Jason, sa anong masasabi niyo doon? May nagsasabing silent martial law daw yung ginawa sa kanya. Si? Jason sa po. Dahil inaresto po si Jason sa dahil sa mga akusasyon niya tungkol sa pagkakasakit ng presidente. Hindi ko na ano yun. Silent martial law ang ginawa. Na maaring maulit pa po sa ibang taga-media. Ina-arresto po yung mga... Ay, na-arresto yung one. Well, nagagawa nila lahat ang gusto nila eh. Basta hindi maganda sa kanila. At nagpapasalamat ako sa mga media na naglalabas ng katotohanan. Yung mga iba, tahimik, hindi nilalabas. So, I hope, tulong nyo sa ating bansa, isipin nyo kinabukasan ang mga kabataan. Future of our children, isipin nyo po. Kailangan ilabas nyo ito dahil yung mga iba hindi lumalabas. So, Doc, may nakikita pa nga po kayong pag-asa na mariresolve pa natin itong flood control or matatapos na lang po ang term ni Pangulong Bongbong na... Matapos to kung sama-sama tayo lahat. Kung magising ang kababayan natin Pilipino, magising po kayo dahil linuloko na lang po tayo itong gobyerno ito. Yun na lang, hamon ko. Kasuhan nila si Martin Romualdez, nagsalita ng ombudsman eh. We will file a case. O, di ba ebidensya sila? Bakit hindi tinuloy? Si Martin Romualdez, bakit hindi niya tinuloy? Executive, Bongbong Marcos na yun.
Nagkaregluhan na. Kung hindi sila tutuloy, hindi totoo na itong gobyernong ito. Puro perang, marami pa akong alam na pera na pinagkakaperahan nila. So, sa susunod po, mas marami po. Rob, nung sinabi ni PBBM na nahuli na si Saldico, naniwala ba kayo sa kanya? Hindi ba nahuli? Unang-una, hindi pabor sa kanila na huliin nila si Saldico. Pag mahuli si Saldico, ikukulong nila, hindi pagsasalitain, masama yun. Papatayin nila, mas masama, kagaya ginawa nila kay Ninoy Aquino, pinatay nila. Yun, kung patayin nila sa Saldico, babagsak si... Lalong, wala nang iba para bintangan ng tao. Dahil sila nagkaso. Hindi gagalaw ang DOJ, hindi gagalaw ang Busbang, walang paintulot ang presidente. Now, sa paglabas ni Martin, yun, tingnan natin kung sincere ang Busbang, kasuhan nila. Hindi sila nagsasabi ng totoo, hindi sila kakasuhan. Madali naman nila kasuhan, magsisino eh. So, hindi po sila nagsasabi. Doon natin malalaman na hindi nagsasabi ng totoo ng mga administrasyon. Dahil marami po yan, marami. Kung makita nyo lahat, nakakatakot. Wala silang ginawa kung hindi gumawa ng pera. Ibig sabihin, Gob, pag sinabi ulit ni PBBM na nahuli na si Saldico, hindi kayo maniniwala. Hindi. Hindi nuhuli yun. Mahuli man, hindi pabor sa kanila eh. Huliin nila, magsalita. Testigo yun. Maliban na lang kung gawin nila yung ginawa kay mga Sara mag-asawa. Nagsabi totoo, kinulong na. Anong kasalanan nila, Sara Duterte, Vizcaya, tumupad lang sa utos. Ganon ang ginawa ng gobyerno. Ginamit lahat ng public and highways contractors para mag-generate ng maraming pondo. Magbayad ka ng 25%, babayaran ka agad yung project mo. Pero bawas lang 25%. Yung mga iba, subcontract, lalong walang matitira. So karamihan, ghost project. We are talking only here of the first district of Ilocos Norte. Wala pa yung second district. Wala rin kami makita ron. So dito lang kay Sandro, nandito na lahat ng mga ghost project and substandard. Nakita nyo naman, pinakita na namin, dokumentado po lahat. Nasa akin po lahat yung listahan ng project ng 23, 24. Public Works and Highways lang ito. Galing sa Malacanang, galing sa Public Works and Highways, sa mga record. Gob, sa tagal nyo na po sa Ilocos, sa pinakita nyo pong picture na nandyan yung mga ghost project o nandyan yung mga hindi natapos na project. Nung pinuntahan nyo po, nagpunta po kayo doon wala. Tapos, bakit po nung bumalik kayo after a year, parang may mga tinatayo na mga substandard na project na katulad ng pinakita Hindi na obra yun dahil may date. Nung pinabalikan namin, may gumagawa, pero putik pa rin ang tinatakpan. Hindi naman putik, dapat is bato, sa semento, bakal. Wala. Binandali nila, putik na lang, tapos semento na. Yun po ba ang reason, Gob, kung bakit nagsasuffer ang mga taga-Ilocos sa pagbaha? Tuwing bagyo, mataas po ang tubig baha. Yun po ba ang dahilan dahil sa mga projects na hindi natapos? Buong Pilipinas. Kaya, ngayon, baha pa sa Bulacan. Sa Visayas, ganoon din. Wala pong sinasabi ni BBM, kaya hindi nagsabi ng katotohanan si BBM dahil I built 5,000. Harap natin lahat sa SONA. 5,500 projects. Wala po yun. Yun ang imbestigahan sa Senado. Iba yung imbestigahan eh. Concentration nila yung eleksyon ng 28 para walang kalaban, kasuhan si Sara at all costs kung ano-ano pinatestigo. Yung tumestigo kay Vice Inday Sara na Madriaga ba yun? Professional scammer yun. Hindi-scam din ako rito, hinuli ko, pinakulong ko nga eh.
armado na sila. In-scam ako rito. Hinuli wala, may mga baril. So, professional yon. At ang madalas na ginagawa yun, papakamatay pa. Marte yun. Iiyak-iyak sa nung sa court, pakamatay, hindi batay. So, lahat, hindi na sila nakapili ng credible na witness. At ulit-ulit pa sa yung congresswoman na nagsabi, nakatawa pa sila, "Are you crying? I think you're crying." Gov, anong pang-i-scam ginawa sa inyo ni Madriaga? Hindi, pinuntan, nakipag-picture sa akin, tapos nakipagkaibigan. Lahat naman ng tao nagpupunta rin, nagpapapicture eh. So, kinaibigan ako, tapos sinabi na, that was during the time of, ang kwento ko, yung time ni Noynoy Aquino. Tulungan mo nga ako, itong kapatid ni Noynoy na kapatid sa labas. Daming dalang PSG, di PSG, mga scammer. Kaya nagtataka ako, bakit ako? Hindi, kasi ang daming rason. O, binigyan ko ng pera, tapos balik sila. Meron kami video, bibigyan namin sa'yo. Dami namin deliver na ito mga witnesses, PSG, na video. Kung totoo yan, sige, bigay niyo sa akin. Pero kailangan gastusan natin. 10 million hiningi sa akin. Ha? 10 million ako. Tinawag ko yung security ko. Bantayan niyo nga lahat to, kapkapan niyo lahat ako. Umamin lahat sila. Yung kapatid ni Noynoy na sinasabi, "Patawarin mo ako, sir. Janitor lang ako sa isang eskwelahan. Natakot ako dahil marami silang baril." So mga scammer, lahat yung PSG, puro scammer. Headed by Madriaga. Gov, sa lahat po ng mga nabanggit nyo ngayon dito po sa press con, hinggil nga po dyan sa flood control anomaly, may plan po ba tayo na mag-file ng case sa Office of the Ombudsman? Walang mangyayari sa ombudsman dahil appointed ni Marcos eh. Pagtatakpan nila. Hinahamon ko na lang, hindi na pwede ako mag-file. Hindi na kailangan. Kasuhan lang si Martin. As they promised. They announced it. In-announce nila, dapat may isang salita tayong lahat. Ako po, hindi ako magsisinungaling, meron ako isang salita. Yun lang pwede ko pangyabang. Kaya ngayon, kinakalkal nila ako, gusto akong kausuhan, kung ano-ano. Marami pa, sasabihin ko lahat yung totoong kagahaman nila. Greediness is always the downfall of everybody. Gahaman. Gahaman po sila. Sobra-sobra na po ang nawala sa ating bansa. So, kailangan ba lumutang ibang contractor para ilihing gobyerno tungkol dun sa anomalya ng flood control? Kasi sa lahat ng contractor yung kadiskaya naglakas loob na para ibunan ng buong katotohanan. So, kailangan Hindi na kailangan ng mga sinabi ko, bisigan lang eh. Kung yun, mawawala na naman tayo sa flood control. Ikukulong lang pang magsabi ng totoo. Pero, imbestigan nila si Martin Romualdez, magsasalita lahat. Baka suportahan pa ang taong bayan kung magsabi ng totoo si Martin. Balang araw, ilalaglag din niya yan eh. Itutuloy niya, pero nasa kamay nila. Kung totoo yung sinasabi, kasuhan na nila. Kung totoo yung sinasabi ni Martin Romualdez, ituloy niya. Hindi nila magawa dahil mastermind si BBM. So maliwanag po lahat ang sinabi ko ngayon. Marami po ako ilalabas. Malala po. Maraming salamat po sa inyo lahat. I hope na lumabas ito. Para gawin nyo na lang ito, ilabas para sa taong bayan, para sa kinabukasan ng mga kabataan. Pati mga pulis, general, mga namumuno sa pulis and military, may mga anak po kayo, may mga apo. Isipin nyo po kung wala na silang kinabukasan kung itutuloy ito. And as I have mentioned, history will judge you. Pag natapos ang termino nyo lahat, bakit kayo hindi nagsalita noon nagdanakawan?
anong ginawa nyo, pinotektahan nyo sila. Or... So, ako nga, history will judge them kung ayaw nila magsalita. Okay? Thank you, Manong. Maraming salamat po sa inyo lahat. Para ma-download nila yung video presentation. I-scan nyo po kung gusto nyo ma-download yan. I-scan nyo lang ito. Nasa inyo na lahat yan. Pati po yung letter ni Lacson, nandiyan na rin po. Nandyan na po lahat. Pati yung letter, nandiyan na rin. Nakikiusap po ako na sana po ilabas nyo lahat. BBM Mastermind, kasuhan si Martin Romualdez as mentioned by the Ombudsman kung totoo silang nagsasalita. Kung hindi gagawin niya, wala silang isang salita. Okay, yung mga kopya, i-scan nyo na lang ito. QR code. Maraming salamat po sa inyo lahat. Nakikiusap ako na ilabas nyo sana ito para sa kinabukasan ng mga kabataan, para sa mga Pilipino na naghihirap ngayon. So Chavit for senator na tayo. Ha? Chavit sa Senado. Baka hindi, kung mawala yung mga yan, baka hindi na ako tatakbo. Kung gagalaw tayo lahat. Pahawak daw ng papel na letter ni Senator Lacson para mapicturean ka. Yan ba yun? Ilabas nyo na lang. O ilabas nyo dito sa TV. Yung isa, invitation ko na pupunta. Yung isa, cancellation yung date na sinabi nila dadali ko. So, tumupad ako sa lahat. Kinancel the same day. So, ibig sabihin, ayaw akong pagsalitahin. So, wala na akong pag-asa, kaya nakiusap na po ako sa inyo lahat. Go, Peter, go. Invitation, cancellation. The same day na pinapunta ako doon. So ito po yung invitation, cancellation. Cancel. Invitation ko, pagpakita ko doon, submit ko sa April 7 before 5. April 7 ng umaga, kinancel na nila. Nandun ako nag-atay. Paano ko i-submit? Kinancel na ng umaga. So kaya po hindi po na-submit kasi kinancel na po. Oo. Tapos sabi nila, hindi ko raw sinadmit. Paano ko sasubmit? Sila nag-cancel. Umaga, kinancel na eh. Same day. Yung 7 na sinabi punta ko, kinancel na 7. Nagkaroon po sila ng isa pang letter ng April 6 ko. Hmm? Nagkaroon po ba yun? Follow up daw po from Wala na. Kaya wala na akong pag-asa. Kaya nagkikisap na ako sa media para ilabas, ipaalam sa ating kababayan na ayaw nilang malaman ang mga anuwalya nangyayari sa Senado. Babalitin lang po namin, ano po yung... Si Senator Lacson ang pinili ko dahil magaling yan nung araw. Kaya I hope na hindi nagbago. Pero kung magsalita siya, alam niya lahat to. Tapos na lahat. Ayaw ko kung bakit ayaw magsalita. Thank you po. Thank you. Bakit ni... Ilabas nyo lang dito para ko... Diyan na. Ito. Ito ba? Oh, yan. Ito na, polio nyo. Dalawang imbitasyon. Ito po, invitation. Ang sinasabi dito sa invitation, April 7, ibigay mo yung affidavit mo, 14 ka lalabas. Nag-aantay ako doon April 7. Umaga ng April 7, kinancel na. So, paano ko isasubmit kinancel? Ano, baka kaya di ka inimbitahan kasi yung ginawa mong pagpangalan kanina sa mastermind, ayaw nilang mabanggit yun sa Senado, doon mo papangalanan sino ang ulo ng flood control. Oh, yun nga. Malamang.
Yun na ang rason, ayaw nilang malaman ang katotohanan. Na baka ituro mo doon mo pangalanan. Kaya maliwanag po, ang liwanag po, dokumentado po lahat. Ang sabi po ng Senado, hindi raw po kayo nagbigay ng response. Nandun ako. Yan na nga. Paano ako magbibigay? 9 a.m. kinancel na. Ang sabi sa akin, April 7, before 5, submit mo. 9 ng 7, kinancel na. O, nandun ako. Paano ko pupunta? Umaga, nandun ako. Wala naman tao doon. Wala naman sila roon. Sa tingin niyo po, bakit po kaya nila kinancel agad? Ayaw nila akong pagsalita sa Senado. Iba ang priority nila eh. Tanggalin si Sara para wala silang kalaban. At kung matanggal si Sara, uupo si Senator Tito Soto. At next na presidente naman, hindi natin alam kung may mga plano yan. So, kung unahin nila ang kinabukasan at ikabubuti ng ating bansa, wag yung sarili nila. Dapat priority yung pagtulong sa taong bayan, hindi yung self-interest nila. So, bakit nila minamadali tanggalin si Sara? Unahin si, unahin kasuhan si BBM, then kasuhan nila si Sara. Bakit shortcut nila? Gusto nilang... kung maayos to, lahat ng nagkakaso, gusto ko masampahan. Para mahinto na itong mga kalukuhan ng gobyerno natin. Ito, lantaran. Ito lang pinakamalaki sa lahat. Hindi nila pwede pong pagtakpan lahat sa laki. Itong nakawan na ito. Ang masama, sila nagdakaw, sila pa nagbibintang. Saan kayo nakakita ng tao ganon? Sila na nagnakaw, sila pa nagbibintang. So, palagi ko, wala nang suna sa 25. Kung, ito, 27, this 26, kung sama-sama tayo lahat. Dahil wala na po naniniwala sa kanila. Ulitin ko po, yung pangako ng ombudsman, kailangan ituloy kung totoo sila. Martin Romualdez, bakit hindi niya ituloy? Pinangalan na niya executive. Ibig sabihin si Bongbong. Ang executive, walang iba kundi si BBM. Hindi ako bababa, mag-isa lang, sabi niya. Natakot sila, nag-arigluhan na kung hindi nila itutuloy. So, linuloko lang tayo. Linuloko lang taong bayan. Kung ituloy ni Martin, baka suportahan pa ng taong bayan. Sabihin yan totoo. Balang araw, kung nakikinig si Speaker Martin, kakasuhan ka rin. Kung hindi mo sabihin, tutuloy yung sinasabi mo dahil alam mo eh. So, balang araw, kakasuhan ka rin. Wala na kayong lusot dyan dahil sa pagsalita mo. Kailangan ituloy mo kung totoo kang tao, ituloy mo ang sinasabi mo. Kung hindi, tinakot mo lang si Bibe para arigloin ka. Yun lang. So, maraming salamat po.